Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. November 4 to November 9, 2024. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na personal reading, ano ba to? At energy nyo lang ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito para sa personal reading. This is a general reading, Kabayan Virgo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaaring ito is sa vice versa. Tignan natin na iyong angel number. Maaaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaaring nangyari, Virgo in November 4 to 9, 2024. O nangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, napakarami yung energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta. Wow, 1818 mag-resonate sa inyo. Baka nakakita kayo ng mga number Ito ang iyong number Uy, panalo 0. 1313 The willpower, limitless potential, and starting fresh. Ito na. This is the time na you need to focus to your goal. Create. And this is the time then to communicate. A beginning of communication. Group man yan, partner mo man yan, friend mo man yan, sabi nga so nakita ko dito. And step out of your comfort zone. Ibig sabihin, kung kayo is nasa situation na hindi kayo pa sasalita, hindi pa kayo pa, may mga tinitiis, yun na lang. Ang talaga si ate sa parang hindi Pilipino Yan, you're about to create something meaningful. Okay, this is time to make a new beginning at mag-create ka ng may katuturan. Alam mo yun? Diba? All your skill and talent will bring you auspicious profit. Build up your confidence and trust in your decision. Ibig sabihin, may mga dapat kang baguhin ito kasi this is starting fresh. May mga pwede kang baguhin. Also, is maging totoo sa sarili. Limitless potential. Diba? I always said naman sa inyo, pagka 0 is a resetting yourself. Diba? Kumbaga, this is a time to reset yourself. This is a time to relax, to surrender. Yan. Kailangan mo nang pumunta dun sa finish line, Yan. Start press nga dito Kailangan meron kang isang bagay na matatapusin. Kumbaga, para magkaroon ka ng victory and success, success and victory, diba? It serves as a timeless reminder that anything can be accomplished. Okay? Pag nireset mo talaga, lahat naman talaga is may accomplishment, diba? If you can dream it, there is no reason you can make it reality. If something is in a possession of another person, ate, meron ka bang hinihiyawan? Hindi, lang, para maintindihan niyo lang, something is in possession of another person, diba? Kaya nga resetting, diba? It is also available to you. So try remain calm. What meant for you won't pass you by. Let go on tension. Relax. Okay. Mag-reset kayo Kung yun is para sa inyo yun. Hindi nyo kailangan i-push forward at ibigay yung energy nyo dun sa part na yun. Kasi kung para sa yun, para sa iyo yun. Kung ito is your dream come true, or ito man is a person, or ito man is kung ano man siya sa buhay mo, kung ano man itong sa buhay mo. Kasi you have a willpower. Also, the one is a beginning. Also, diba, this is an achievement. A success, striving ba yan? Or forward, prosperity, go-getter, courage, and luck. O diba, kumbaga, there's a luck. If you start afresh and limitless potential, kumbaga, sinasabi nga dito ba, is if something is in the possession of another person, diba? Kung kayo is nasa part na yon, ito na yon, you have a power. Yes, it's a significant event on the card for you. You will progress in your endeavor and gain new experience. The right people and resources will put on your path an excellent
proposal or change is coming up. You're destined for greatness. Yan. Ang nakikita ko sa inyo is merong gubago sa buhay nyo kung i-reset nyo yung sarili nyo. Yung mindset nyo, ganyan. No, halimbawa, is, yun nga, sabi dito, kung ikaw is in a possession of another person na alam mo na hindi nakakagod sa'yo, diba? Wag mo i-push yung sarili mo doon. Mag-focus ka sa sarili mo, to yourself. Diba? You need to start to create again yourself. Diba? It's time to communicate if ever na may gusto kang i-reset your relationship, yung sarili mo, or yung ibang tao. Kasi, syempre tell the truth din. Kasi you have a willpower naman. Kung yun ay para sa'yo, yung dream na yun, o yung tao na yun, o yung sitwasyon na yun, is para sa'yo yun. No? Ang nakita ko dito. Kasi it will success. There's a victory and success ako nakikita dito. Also, lakasan mo yung mo kasi there's a luck. Kumbaga, ma-attract mo yung lucky in your life. Diba? Ano ang energy ni Virgo? November 4 to 9. Ito, naku po, naloko na. Ito na nga. Bakit? Andiyan si ano? Naku, dadet. Okay. Energy mo, this week, ang nakita ko sa inyo is, marami sa inyo magiging busy. Sa pakikibagay. O pakikibagay or pakikipag-communicate or pakikipag-bonding or pakikipag-isa sa mga tao na nasa paligid mo. Ganyan, magiging busy kayo. Andun din yung situation na maaari magiging defensive ang isa sa inyo, no? Maaari yung isa dito is, isa sa inyo is may mga poprotektahan kayo, no? Andun din yung pag-iisip also, no? Pag-iisip o pagsisiyasat when it comes sa sarili. Alam mo yung yung situation na kailangang ayusin ang isang bagay. Teka lang, hagutin ko to. More on, this is also the resetting. Patay. Tapos na to? Hindi ko nakikita ang tapos. Okay, ang energy nyo ngayon is meron daw mga pag-uusapan. Maaaring hindi pagkakaintindihan dito, no? Sa nakikita ko dito. Kasi why? Meron dito ako nakitang matigas ang ulo. Hindi makikinig. May tao na maghahari-harian. May tao na, hindi ko alam, parang matigas ang puso or malupit or may katigasan lang, no? Sa nakita ko. And then, someone is avoiding din. Ako nakikita dito sa part na to, no? Maaring avoiding someone kasi may pinoprotektahan siya. Sarili niya or kapatid niya or karelasyon niya, something ganun. Or maaring boss, no? Kung sino man to, father, boss, something ganyan. And then nakikita ko ang energy mo rin dito is magiging busy ka to think kasi medyo maguguluhan yung iba sa inyo. Magulo yung isip nyo kasi you have an options in life dito sa iyong buhay, no? Andun rin yung situation na may tao, kung may tao na parang magsusunod-sunuran. Kasi may taong magiging tanga. May taong tanga actually. May taong tanga. Ganyan, ako nakita. May taong tanga. And you need to give effort, no? Huwag kang maguluhan. You need to give effort. Kung alam mong mali, sabi nga dito is resetting. Start a press resetting from a zero kasi you have a willpower na magkakaroon ng ma-attract mo yung mga gusto mo ma-achieve in life. Kung para sa'yo, para sa'yo. No? Yung iba dito is there's a conflict. May mga pag-uusapan kayo na maaring pangaangkin ng mga territorial, ganyan. Magkakaroon ng lack of control o lack of operation, struggling, agreement, battle,
tension or maiinis ka, no? Isa sa malapit sa puso mo. Either your lovers, kapatid, or magulang, asawa, o ano man to. O kasama sa trabaho, isa rin yung nakikita ko dito. O maaaring sa boss mo, ganyan. Yun ang energy nyo. Magkakaroon kayo ng options in life. Magulo yung isip. Mamimili kayo sa dalawang option. Mamimili kayo. O ito isa tao, dapat yung mamili. No? Kung ito is sa ibang bagay, meron ka pa ring option. Sa nakita ko dito. Pag-iisip dito. No? Kailangan dito is thinking in a positive way. Diba? Kung titingnan mo, diba ang ganda ng ano mo. Start press, resetting, and you have a willpower to attract yung success in your life. And the luck also. Diba? Tingnan natin ang parating sa iyo. Ano parating kay Virgo? Ano ito? Sandali. Kinakagat mo si mami na. Parating kay Virgo. Diba dito magiging magulo isip? Patay na. Parating sa'yo. Ano yan? Para saan? Hoy! Mandurugas. May nagnanakaw ng card. May nagnanakaw po ng card dito. Okay. Parating sa'yo. Ano ko? Parating sa'yo is magkakaroon ka daw. Maaring mahihingi sa'yo ng tulong. Sa iba is mahihingi ng tulong. No? Mahihingi ng tulong o tutulong ka. Or may isang sitwasyon sa buhay mo na magtitimpi ka. Okay? Sa nakikita ko dito. Maaring ito is related sa iyong family. No? Maaring ito is related sa iyong karelasyon. Sa nakita ko dito. Meron dito, yung iba sa inyo is talaga may option kayo, no? Sa nakita ko dito. Magkakaroon, parating sa inyo is also is a doubt kayo. Magkakaroon kayo ng doubt sa mga plano in life. Or magkakaroon kayo ng doubt sa pagtulong. Or doubt sa inyong pamilya or karelasyon o malapit sa puso. No? Sa nakita ko dito. Parating din sa inyo is magtitimpi kayo. Magtitiis kayo. Yun. And also, sa iba naman dito is you try to make it balance yung iyong work to your family. O kaya naman, iba dito is try to make balance sa lahat ng sitwasyon. Kung meron kayong mga ibang ginagawa, then your family, babalansehin mo daw yun. Kung iba dito is may karelasyon, ganun din. Balancing. Kasi may nakita ko dito pa lang, nakita ko third party. Ganun. Balancing to your life. Pagtitiis, pagtitimpi. No? Pagtitiis sa mga plano na hindi pa agad-agad masosolusyonan or mamumove forward. Ganun sa nakita ko. Kung there's a preparation pa lang sa nakita ko sa iba. Kung may mga plano kayo na traveling, planning for your business, planning sa paglabas ng pera, mga ganyan. Mga plano. Ako nakikita. Tingnan natin ang mga dapat maiwasan. Magtitimpi ka raw. Pagtitiis. Ano dapat iwasan ni Virgo? Grabe lang. Grabe lang to. Grabe yung card mo. Galit ba yung card mo? Bakit? Sino yan? Bakit natin si ano?
Naku, we have the 7-7. Okay, ang dapat mo daw iwasan ay yung magtiwala ka agad. Dapat mo daw iwasan ay magpaloko, syempre. Iwasan mo yung mga tao na sinungaling. Iwasan mo daw yung mga tao na alam mo naman na sinungaling or hindi nagsasabi ng totoo. Pinatay ko lang electric pa kasi parang ingay. Iwasan mo daw yun. Mas more kang mag-focus sa sarili mo. Mas more kang mag-focus in a positive way. Kailangan mo maging smart dito. Kailangan mo manindigan. No? Hindi mo kailangan daw also ng pabigla-bigla. Hindi, iwasan mo yung masyadong maging patient in a way na ikaw niloloko na, alam mo yun, or vice versa tayo, ganun, iwasan mo yun, yung alam mong niloloko ka na, yung alam mong wala sa katwiran, yung alam mo na naiinsulto ka, yung alam mo na, ano ba to, na alam mo na parang nagsisinungaling siya. You need to trust to your intuition dito, ha? You need to see the fact. Kailangan mo dito ng determination o kailangan dito ng pagpapasya, ha? Ang nakikita ko rin dito is depensahan mo rin yung sarili mo kung kinakailangan, no? Depensahan mo yung sarili mo. As in, kasi may nakikita kasi ako dito na maaring may makakasalamuha ka na insultuhin ka, bastusin ka, or may masabi siya na hindi magandang words para sa'yo, o kaya, ang akala mo is nagbiro lang siya, ganun, o pero, hindi pala, ganun, ang nakikita ko dito. Alam mo yung yung pagma-mind games, ganun, paniniwalain ka niya sa alam niya na tama siya, kahit na nagsisinungaling na siya dito. Or maaring ikaw, di ba, nagsisinungaling ka sa sarili mo. Pwede din yun, sa nakita ko dito. Nagiging patient ka lang or nagtitiis ka sa isang bagay kasi dito is a patient. Nagtitiis ka sa isang bagay pero deep inside hindi ka pala okay, di ba? Pinaniniwala mo halimbawa yung sarili mo na tama yung ginagawa mo or tama yung ginagawa ng malapit sa puso mo, ng anak mo, ng kapartner mo, pero alam mo na hindi, di ba? Kailangan you need to be smart. Iwasan mo yun yung mga tao na magkakaroon ng conflict, mga tao na dishonest, mag-escape ka dun, no? Yung mga cheating, mga pagnanakaw, ganyan. Maaring magkakaroon din dito ng panloloko or kung may mangungutang sa'yo, halimbawa, ng pera, hindi yan mababalik. Maaring possible na wala siyang balikan. Or, may nakita rin ako dito na if you are invest or mag-i-invest ka sa isang bagay, yun ang pinakaiwasan mo. Maaring mawala yung pera mo at hindi na ito mabalik. Kasi, kumbaga, nandito yung halimbawa sa iba internet, di ba, nakilala mo siya sa internet o nakakausap kayo by the phone or by the text, ganyan, by the messenger. Ingat ka kasi magaling tong magsalita na maaari kanyang mapaikot. Okay? Sasabihin niya sa iyo yung, ay, magiging masaya ka dito, magiging success itong situation na to, yung mga ganun, no? Pagka yung is nag-invest, or ano man yan, or utang, o ano man yan sa part ng buhay nyo. Kasi, hindi siya mababalik. As in, maluloko daw kayo. Mawawala yung pera nyo. Mga anak ko, ang dami kong pupo sa Ingat lang. Tingnan natin when it comes to love. Umiwas ka na doon. Kung ito is a relationship, umiwas ka na rin doon. No? Maging matalino ka. When it comes sa love is sa lahat family, anak. Ano ba yun? Pinupukpuk. Kamusta po sa love si Virgo?
pwede ko malaman dyan? Diyan na nga. Okay. Tandaan nyo, maaaring ito isa vice versa ha. When it comes to a love, meron ako nakikita dito na isang tao, maybe ikaw or vice versa, they give effort. Ano? They give effort, pinaparamdam niya sa'yo na mahal ka niya, importante ka. Andito rin yung situation na yung gagawin niya sa'yo lahat. Ganyan. Gagawin niya sa'yo lahat. Para sa'yo. Ginagawa niya sa'yo lahat. Pero, or vice versa, andun yung understanding, helping, ganyan. Pero, nililing lang ka lang niya. Yes. Kung sino man ito, or vice versa, nililing lang ka lang niya. Kasi may nakita ko din yung pangliling lang. Also, andun yung pagkakaroon ng manipulate, no? Minamanipulate ka nitong tao na to. Maaaring ito is your boss, maaaring ito is karelasyon mo, maaaring ito is anak mo, or maaaring ito is nasa paligid mo lang, no? Sa nakita ko dito. Yes, minamanipulate ka lang to. Or maaaring isa rin ito dito. Diba? Kasi meron tayong ano dito. Ito yung tao na, limitado lang yung mga salita niya, or hindi siya gaano nagsasalita, ganyan. Sa iba ganon. Ito yung tao na wala siyang gusto, kundi linglangin ka. Yes. Yun na nakita ko sa kanya. When it comes sa love, ganon. Kung kayo is may partner, ganon. Ako nakikita. Itong tao na to is more on paniling lang. They give effort. Lahat, understanding, giving, ganyan. Pero, hindi siya tapat sa'yo. Kasi nakita ko, walang love. Ano, tinutulungan mo siya sa pera, or understanding, ganyan, or vice versa. Wala siyang, siguro, need ka lang niya. No? Need ka niya because of something. Ganyan. Or baka naman iba sa inyo, palagay na kayo sa isa't isa, kaya hindi ko na rin nakikita yung love, no? Baka ganun. Kahit na minsan hindi na nagiging balance yung relationship. Ano pong advice nyo kay ano? Sabi ko sa inyo, di ba? Start fresh, resetting, you have a power, you will attract. Di ba? O halimbawa, palagi may utang ng utang sa'yo, di ba? O halimbawa, ganun lang. Halimbawa, example lang yun. Tapos, binubola-bola ka. Alam mo ba, ganito, ganito. Yung alam mo yung hindi man siya nangungutang sa'yo. Yung halimbawa, nakikipag-usap lang siya sa'yo. Pero you feel care, you feel ano. Pero yung deep inside, yung utak niya is pangliling lang. Meron lang siyang sinasagap na. Halimbawa lang to ha, sa ibang parte ng aspeto ng buhay niyo. Sumasagap lang siya ng information na manggagaling sa'yo. Ganyan. Kung hindi man ito in a relationship ha, ganun din nakita ko. Halimbawa, kapitbahay mo, di ba? Ganyan. Ang dami-dami niya sinasabi, ando yung tawa-tawa siya, ganyan. Ano lang siya, parang comedian. Yung para, andun yung pag-iisip na ng hindi maganda sa'yo. No? Nagkukuha lang siya ng information sa'yo. Basta mag-ingat ka palagi. Advice ko kay Virgo. Show me. Mas mag-focus ka daw sa sarili mo. Take care of yourself, ha? It's time to renew. Nako, it's sadness. Okay. Okay, sabi dito, okay. Ang advice sa'yo is you need to make it balance. Bring balance, no? Bring balance. Siyempre, renew yourself. Alagaan mo yung sarili mo. Kung ikaw is may sakit, alagaan mo yung sarili mo. Huwag ka mag-focus dun sa mga sadness. Huwag ka mag-focus sa mga mawawala sa'yo or panghinayang sa'yo. If you're resetting yourself, ganyan. And then, siyempre, try to create yourself to grow. No? Or in a relationship, ganun din. Create to grow your relationship. No? Ang nakita ko dito, iba naman dito, ganun din, is focus ka sa iyong mga wish come true in life. You need to try, balance mo yung sarili mo. Ha?
Tsaka, titingnan ko pa kung ano nakikita ko. May sakit ba kayo? Hindi ba sumasakit ulo nyo? Paa nyo? Parang may nakita akong ano. Kung may sakit kayo ha, yung always kayong iinom ng mga gamot, no? Sa nakita ko dito. Alagaan nyo yung sarili nyo. Ano pwede ko ano yan? Okay. Lakasan nyo daw yung loob nyo and you need to be aware and motivate to your happiness, to your goal. Kung alam mo, kung baga hanapin mo yung joy and fulfillment ng sarili mo, no? You need to walk away with something, if ever, try another new path. Sabi ko sa iyo dito is limitless potential, resetting, starting fresh, ha? Willpower. Kasi you will attract. If kung aalis ka sa isang sitwasyon mo na masyadong malungkot, masyadong sadness, nanghihinayang ka, or focusing ka in a negative way, is i-release mo yon. Mag-move forward ka. Take it action, no? Kailangan dito is motivation to move forward, to find your happiness and joy in life, and syempre, kailangan dito ng positive destination and clear path. Basta mag-continue ka lang sa direction mo to find your goal. Kumbaga, wag kang mag-i-stop at magpo-focus na, anong gagawin ko? Wala akong pera, ate. Diba? Mag-ano ka pa rin, positive think ka pa rin. Diba? Kumbaga, bakit ka ba nawalan ng pera? Bakit ka ba walang ipon? Isipin mo yun. Then, i-reset mo yung sarili mo. Okay, this time, wala akong pera ngayon. Kasi dati, hindi ko naisip na mag-ipon ng pera. Pag sumahod ako, alam ko na sapat lang ang pera ko sa mga panggastos, sa pangbayad mga kuryente man o apartment na yan. This time, kahit pa 10 piso, 100, tuwing sasahod ako, magtatabi ako ng pera, di ba? It's time to reset. Kaya nga 0-0 eh, di ba? Start fresh, no? You need to walk away dun sa mga part ng buhay mo na na-disappoint ka, sa mga part ng buhay mo na namali ka, sa mga part ng buhay mo na pinagsisihan mo. Okay? Kailangan dito is a positive destination. Kailangan dito is stability to your goal. Okay? Don't waste time. Time is gold. Okay? Arigatou namaste. God bless.